Araling Panlipunan, Quarter 3, Week 1 to 2. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 7. Narito ang inyong Araling Panlipunan module. Ito naman ang pahina 7. Nabuksan nyo na ba ang inyong mga aklat, mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan, Quarter 3, Week 1 to 2. Ito ay tungkol sa ang sarili naming paaralan. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Ang paaralan ay maituturing na ating pangalawang tahanan. Sa aralin na ito, matututuhan mo ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ang mga mag-aaral na tulad mo ay nag-aaral. Dito ay matututuhan mong magbasa, magsulat, at magbilang. Tinuturuan ka rin dito ng mga bagong kaalaman tungkol sa iyong paligid. Sa paaralan ka, huhubugin upang maging mas mabuting bata. Ang paaralan ay may iba't ibang bahagi. Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral na tulad mo. Sa silid-aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito, nagbabasa ang mga mag-aaral. Sa kantina, kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Ang palaruan ay isang bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Sa klinika, ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam. Sa palikuran, umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae.
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa Hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin sa Hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Pangalawang bilang. Dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Pangatlong bilang. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Pang-apat na bilang. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Panlimang bilang. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang. Dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Mga pagpipilian sa Hanay B. A. Klinika. B. Palikuran. C. Silid-aralan. D. Kantina. E. Palaruan. Gawain sa pagkatuto bilang 2.
Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Pangalawang bilang. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Pangatlong bilang. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Pang-apat na bilang. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Panlimang bilang. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang reses. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran. B. Klinika. C. Kantina. D. Silid-aralan. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang reses. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran. B. Klinika. C. Kantina. D. Silid-aralan. Pangalawang bilang. Ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat, at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. A. Simbahan. B. Paaralan. C. Palaruan. D. Palengke. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Ito ay isang lugar kung saan natututong magbasa, magsulat, at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. A. Simbahan. B. Paaralan. C. Palaruan. D. Palengke. Pangatlong bilang. Biglang nadapa at nasugatan ang kaklase mong si May habang kayo ay naglalaro. Saang bahagi ng paaralan dapat pumunta si May upang ipagamot ang kanyang sugat? A. Klinika. B. Kantina. C. Silid-aklatan. D. Silid-aralan. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Biglang nadapa at nasugatan ang kaklase mong si May habang kayo ay naglalaro. Saang bahagi ng paaralan dapat pumunta si May upang ipagamot ang kanyang sugat? A.
klinika. B. Kantina. C. Silid-aklatan. D. Silid-aralan. Pang-apat na bilang. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. A. Silid-aklatan. B. Silid-tulugan. C. Silid-aralan. D. Silid-dasalan. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. A. Silid-aklatan. B. Silid-tulugan. C. Silid-aralan. D. Silid-dasalan. Panlimang bilang. Nais mong magbasa at magsaliksik saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid-tulugan. B. Silid-dasalan. C. Silid-aralan. D. Silid-aklatan. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang. Nais mong magbasa at magsaliksik saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid-tulugan. B. Silid-dasalan. C. Silid-aralan. D. Silid-aklatan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kopyahin at isulat sa patlang ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Kopyahin at isulat sa patlang ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tandaan, ang pangalan ng ating paaralan ay Pagkakaisa Elementary School. Ito ay matatagpuan sa San Antonio, Biñan City, Laguna. Itinatag ito noong 1957. Ito ay 64 na taong gulang na. Ngayong alam nyo na ang mga batayang impormasyon tungkol sa ating paaralan, halika at sagutan na natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ako si unang bilang. Ilagay ang inyong buong pangalan. Ako ay nag-aaral sa pangalawang bilang. Isulat ang pangalan ng inyong paaralan. Ito ay matatagpuan sa pangatlong bilang. Isulat ang lugar kung saan matatagpuan ang inyong paaralan. Itinatag ito noong pang-4 na bilang. Isulat kung kailan itinatag ang inyong paaralan. Ito ay panlimang bilang. Isulat kung ilang taon na ang inyong paaralan. Taong gulang na. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang lapis, iguhit sa iyong kwaderno ang iyong paaralan. Uulitin ko mga bata. Gamit ang lapis, iguhit sa iyong kwaderno ang iyong paaralan. Kopyahin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Kopyahin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang patlang
ay ang ating pangalawang tahanan. Dito natin natututuhan ang maraming bagay. Bilang isang patlang, mahalaga na alam mo ang iba't ibang bahagi ng iyong paaralan. Ang mga bahaging ito ay dapat panatilihing maayos at malinis upang ang mga mag-aaral na tulad mo ay makapag-aral ng mabuti. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video, mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama niyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga bata. Paalam!